RPN, Radio Rundown General Santos City. In 1970, RPN started the first TV newspaper program in the country. Informative, straightforward, unbiased, and trusted for years. It remains the longest-running English newscast on early television. The RPN News Watch with RPN Newscast, Monday to Friday, here on RPN. Magandang umaga, Stock Sergeant. Magandang umaga, Pilipinas. Ngayon ay 23 ng Abril 2013. Ang isang araw po ng Martes na Stock Sergeant. Oras na pong balitaan dito sa RPN Rebel DX General Santos City. Kayo po ay nakikinig ng RPN Newswatch Morning Edition. Kasama niyo po ang lingkod, si Ka Eric Custiniani. Para sa naulo ng mga balita, textbook training inihanda ng Tesla Region 12 para sa mga beneficiaryo ng 4P. Higit 10,000 trabaho handog ng Dollar Region 12 sa araw ng mga manggagawa ngayong Mayo 1. Balitang nasyonal, Pamilyang Ginggona galit sa grupo ng NPA. Cash payment tinitulak sa Tebataha case. Strong move ng local market tuloy-tuloy pa. Para sa ating balitang showbiz, 61st Famous Award. Kinilala ang pelikula ni Governor PR na El Presidente, pumakot ng mga parangal. Para sa ating balitang sports, operasyon sa balikat ni Donaire matagumpay. Rehabilitation tatagal ng mahigit 8 linggo. Pinaghahandaan ngayon ng Technical Education and Skills Development Authority of Tesla Region 12 sa pagsasagawa ng mga technical vocational training para sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o PERPIS. Ito ay layuning magbigay ng pagkakakitaan at trabaho ang mga mahihirap na pamilya dito sa Region 12. Niyayag ni Tesla Regional Director Leon Aculas na 5 bayan sa buong region ang una nilang tutulungan. Inilala niya ang mga bayan ng Maabi at Malapatan sa Sarangani na ayon sa National Statistic Coordination Board ay ang 2 pinakamahirap na bayan sa buong Stock Sergeant. Kasama rin sa listahan ang mga bayan ng Lipsilu at Tivoli sa South Cotabato at Senator Ninoy Aquino sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Ani ni Aculas, maaaring sisimulan ang mga pagsasanay sa buwan ng Mayo na nakatuon ito sa mga individual na walang kakayahan na makapag-aral sa kolehiyo at mababa ang kakayahan teknikal na maaaring mapagkunan ng pagkakakitaan.
Layunin ito mabigyan ng pagkakataon ng mga Fortis beneficiary na magkaroon ng kabuhayan o trabaho. Dagdag pa ng opisyal, ipatutupad nila ang pagsasanay sa ilalim ng Casper Training Program o C44 program ng TESDA. Samantala, kinumpirma naman ni DSWD Region 12 Director Sorahayda Saha na hinahanda na nila ang listahan ng mga miyembro ng Fortis sa mga nabanggit na mga bayan na maaaring sumailalim sa textbook training. Isinasagawa na rin ang training needs assistant upang matiyak ang angkop na mga kurso ipatutupad sa mga nabanggit na lugar. Ang ugnayan na ito ng DSWD Region 12 at TESDA Region 12 ay alinsunod sa hinahandang kasunduan ng DSWD at iba pang ahensya ng pamahalaan na pagtutulungan sa layuning paunlarin ang pamumuhay ng mga benepisyaryo ng Fortis. Karagdagang balitang lokal, mahigit 10,500 na trabaho ang maaaring applyan ng mga naghahanap ng trabaho sa Labor Day Job Fair sa iba't ibang bahagi ng Region 12 ayon sa Department of Labor and Employment Region 12. Inihayag ni Dole Region 12 Director Ophelia Domingo na mismong araw ng manggagawa sa Mayo 1, may nakahandang job fair sa South East Mall sa lungsod ng Cotabato, Kidapawan City Gym sa lungsod ng Kidapawan sa North Cotabato at Tacloban City Gym sa lungsod ng Tacloban sa Sultan Kudarat. Magkakaroon din ng job fair sa KTC Events at Convention Center at sa loob ng SM Mall sa lungsod ng General Santos. Aning Domingo aabot sa mahigit 200 ahensya at kumpanya ang sasali sa mga naturang job fair kung saan maraming naghihintay na trabaho para sa mga production worker, service crew, sales staff, accountant, civil engineer, electrical engineer, mechanical engineer, call center agents, at marami pang iba. Bago rito, gaganapin din ang isa pang job fair sa loob ng Laisano Grand Hall sa lungsod ng Coronadal sa Biyernes, Abril 26. Paalala ni Domingo sa mga aplikante magdala ng maraming kopya ng kanilang mga papilis tulad ng biodata at iba pang papilis na magpapatunay sa kanilang kakayahan upang mas maraming mga kumpanya ang kanilang mapupuntahan. Pagdaan din aniyak kung paano sasagutin ang mga posibleng tanong sa interview. Kasabay ng mga job fair, magsasagawa rin ng Technical Educational and Skills Development Authority o TESDA Region 12 ng Technical Skills Demonstration at libreng certification assessment sa mga individual na nakapagtapos ng MCQ training. Balitang nasyonal, galit pa rin ang pamilya Lingona sa grupo ng New People's Army na nanambang kay City Mayor Rudy Bidlara Gingona na ikinasawi ng dalawang kasama nito na kinilala sina Bartolome Velasco at Nestor Velasco sa boundary ng Barangay Kapitulungan at Dinakalan, Gingoog City noong nakaraang gabi ng Sabado. Hindi magpapatawad ni dating Vice President Chupito Bigona ang mga rebelde na tumambang sa kanyang may bahay. Nanawagan ngayon si Bigona sa kapulisan na magsagawa ng malalimang investigasyon na walang halong politika. Nasa ilalim na ngayon ang Gingoog City sa area of immediate concern ng COMELEC.
na pag-alaman na galing sa isang hindi kwantes ang alkalde na padaan sila sa naturang lugar. Sila ay hinarang at tinambangan. Kinundi na naman ito ng dalawang magkalabang partido pati ng palasyo. Walong oras na operasyon ang ginawa sa mayor na si City Mayor Rudy Dilara kahapon na kung saan nabalo ang braso at nailang tama sa bala ng katawan ang naturang mayor. Nasa buong maghapon naman ang pamilya Ginggona sa tabi ni Mayor Ruth Ginggona. Ilan sa mga bumisita sa naturang mayor ay sina Senator Pangilinan, Brulon at ang Pangulo. Kinundi na nila ang ginawang checkpoint ng MPA na humingi naman ng sorry sa pamilyang Ginggona. Nag-deploy pa ng karagdagang pwersa ang Armed Forces of the Philippines sa lungsod ng Gingoog, Misamis Oriental, matapos ang nangyaring pananambang ng mga rebelde sa kay Mayor Ruth Ginggona, ang nagbahay ni dating Vice President Chupisco Ginggona at ina ni Senator P.G. Ginggona III. Ayon kay Lieutenant Vice Chief of Staff Lieutenant General Alan Luga, maliban sa dalawang batalyon na sundalo ang nakaliploy ngayon sa lungsod, magpapadala pa sila ng isang batalyong pwersa. Nasa ilalim na ngayon ang Gingoog City sa area of immediate concern ng COMELEC. Ito ay ayon kay COMELEC Chairman Sixto Viruentes. Layunin ito lalo pang higpitan ang seguridad sa Gingoog at mga karatig lugar lalo na sa mismo ng araw ng eleksyon. Pinatutuwa naman ni Viruentes sa mga opisyal na gawin ang lahat upang matiyak na maging maayos ang paghahanda sa halalan. Tiniyak ngayon ng Department of Foreign Affairs na hindi in kind ang ibabayad ng bansang Amerika sa pinsalang inihulot ito sa Tubatahari. Ayon kay DFA spokesperson Raul Hernandez, wala niyang katotohanan ang lumabas na mga ulat na sigundamanong aeroplano ang ibibigay o ibabayad ng pamahalang Amerikano. Binigyan din pa ng opisyal maliban sa pera na isang milyon. Nagako din aniya ang Estados Unidos na nagbigay ito ng multi-year assistance sa iba't ibang uri ng compensation para mapangalagaan ang Tubatahari. Tuna ng kinuko ng assessment team na umabot sa 2,345 square meters ang pinsalang iniwan ng US warship sa Tubataha. Sa panayam kay Tubataha Management Officer Andrew Sonko, tinukoy ito ang nagkakahalaga na 50 hanggang 60 na milyon na piso ang hiningi na danyos sa pamahalaang Amerika. Ayos. Samantala, nasa final stage ang ginagawang investigasyon ng Philippine Maritime Custody o investigation
sa team kaugnay sa pagsagsag sa barkong USS Guardian sa bahagi ng Cuba Kahari. Ayon sa DFA, kasalukuyan ng minubusisi ng binuong team ang mga dokumento na isinimiti sa kanila ng US Navy noong nakaraang linggo para malaman ang sanhi ng insidente. Nilinaw naman ng ahensya na layunin ng investigasyon ay para matukoy ang mga dapat pang gawin ng pamahalaan para lalo pang maprotektahan ang mga likas na yamang dagat ng Tubataha. Sa investigasyon ng Philippine government, nagsagawa rin ng hiwalay na pagsisiyakat ang US Navy sa kasong sinasangkutan ng kanilang barko. Hindi umano ikinagulat ng mga manangalakal ang 2 beses na record high mga itala ng lokal na merkado kahapon. Una rito sa pagsisimula ng kalakaran sa unang araw ng trading session, ngayong linggo pumalo sa 7,009.13 American Stock Exchange, ni index o mas mataas na 52 puntos. Ilang oras pa na itala ang NGBP na 7,120.38 o 2.35% na mas mataas sa previous record high na nagsara na 6,957.10. Ayon sa mga ilang market analysts, inaasahan na umanong mananatili sa 7,000 level ang main index record na lokal na merkado habang naghahanda ang mga investors na tinatawag na earnings session. Ang patuloy na paglago ng merkado ay positibong reaksyon pa rin ng mga investor sa mataas na credit rating ng bansa. Maalala na itinataas ng International Credit Rating Agency na sa ilang investment grade status ng Pilipinas. Ang market performance sa basihan ng tiwala ng mga mamumuhunan sa ekonomiya ng bansa. Hindi na nagbibitiw si Comelec Chairman Sixto Brillantes sa kanyang pagiging Comelec Chairman matapos hindi katigat ng mataas na hukuman ang ilang mga desisyon nito. Kagaya na lamang sa pinakahuli na paglabas ng mataas na hukuman ng Temporary State Order of Status Quo na pumipigil sa Comelec na baguhin ang pagpapatupad ng mga airtime commercial campaign ng mga kandidato. Ayon kay Brillantes, hindi niya kaya talikuran ang kanyang tungkulin, lalo na ngayon na 3 linggo na lang ang halalan at nagtampo lamang siya na hindi katigad ng mataas na hukuman ang kanyang mga desisyon. Para sa ating balistang showbiz, masasabing gabi ng El Presidente ang 61st Farmers Award dahil bukod na sa nakuha nito ang lahat ng technical awards, halos lahat din ng major awards ay nakupo ng pelikulang pinagbibilahan ni Laguna Governor A.R. Hiercito kasama ng Best Actor Trophy sa 18 ipinamamahagi noong nakaraang araw ay 14 ang nakuha ng El Presidente. Umabot ayon kay Governor Hiercito, masaya siya o sila lahat dahil matapos magawaran ng suho sa Suho Contest sa New York ay nanalo naman sila sa FAMAS ay minangal na Best Actress si TJ Rosin para sa kanyang pagganap sa What More Try
sa kanyang acceptance speech, matatawag daw na maagang birthday gift para kay Angel ang Best Actress Award para sa kanyang ika-28 taong kaarawan ngayong araw. Ang co-star ni AR na El Presidente na si Cesar Montano na gumanap bilang Andres Bonifacio ang nanalong Best Supporting Actor, habang si Jacqueline Messina naman nagwagi sa Best Supporting Actress sa Secret Affair. Nagserving host sa programa sina Paul Fernandez at Christian Bautista. Ito ang mga listahan ng mga nanalo sa FAMAS Award. Best Picture ay napunta sa El Presidente. Best Actress kay Angel Locsin sa kanyang pagganap sa One More Try. Best Actress si E.R. Herencito sa El Presidente. Best Director ay nakuha din ng El Presidente. Samantala ang Best Supporting Actress ay napunta kay Jacqueline Busi sa pelikula at Secret Affair. Best Supporting Actor si Cesar Montano sa El Presidente. Best Screenplay ang El Presidente at Best Story. Inuwi naman ni Barbara Miguel, Best Child Actress ng Migrante. Samantala, ang Best Child Actor ay inuwi din ni Miguel Vergara ng sa pelikula One More Try. Best Cinematography nakuha din ng El Presidente kasama ang production design, editing, musical score, pati ang sound, Best and Song, Best and Theme Song na Aking Inang Bayan mula sa pelikulang El Presidente na kinumpos ni Maricin Soriano na inarrange naman ni J.C. Lasapin na kinanta naman ni Maika Ejercito at nakuha din ng El Presidente ang Best Special Effect Awards. Recognition Award for PTA and Philippine Cinema na ginawad kay Herman Merino. Herman Merino Youth Achievement Award ay napunta naman kay Sian Lim, Janina Salvador, George King, Roro Madrid. Art Padua Memorial Award naman ay kay Christy Permin. Dr. Jose Guerra Perez Memorial Award ay ginawad kay Butch Francisco. Ang Fernando Po Jr. Memorial Award ay ginawad naman kay E.R. Herencito. Presidential Award for Cinematic Arts Excellence ay iginawad kay Nora Honor. Powers Grand Award naman ay ginawad sa MMDA at kay MMDA Chairman Francis Florentino. Celebrity Skin of the Night si Maxine Magalona at Great Shape Award si Benjamin Alb. Sa panguling showbiz, Pilipinas sa ilalim ngayon sa Patlaman Provision ang movie ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang programa ni Willie Rubillame dahil sa skipty outfit o malaswang kasuotan ng mga dancer na sobrang nagpapakita ng masisirang bahagi ng katawan. Ang kaso ay kaugnay sa April 16 episode ng programa na kung saan ipinakita ng television sa mga television viewers ang cleavage ng isang dancer nito. Maliban dito, inanunsyo ng MTRCB Chair Atty. Tuto Villarreal na papatawan na nila ang naturang programa ng SPG o Strict Parental Guidance Rating mula sa PG o Parental Guidance. Para sa ating balitang source, kasalukuyan na umanong sumasailalim sa rehabilitation si dating WBO Super Bantamweight Champion Nonito Chernay matapos ang matagumpay na surgical operation nito sa balikat. Ayon kay Denari, aabot na 8 linggo ang kanyang pagpapagaling bago siya maaaring magsimula ng workout. Malalang sa huling laban nila kay Guillermo Rivera, inamin ng tinaguyang The Filipino Clash, ang
Aging sa gabay sa kanyang diskarte ang iniindang injury sa balita. Samantala, wala namang nakitang problema sa gobyerno sakaling matuloy ang minulutong laban mula kay Juan Manuel Lopez ng Puerto Rico sa mas mataas na timbangan. Pero sa ngayon, binanggit ng Mosinira na maliban sa kanyang kaslusugan, excited umano sila ng kanyang misis na restoration sa paglabas ng kailang panganay na anak. Para sa ating talakayan, lalo saan mga kasoksa dyan, nakakalungkot isipin na itong ating mga, kumbaga itong mga national NPA, no? Alam niyo po mga kasoksa dyan, ako po naniniwala sa pinaglalaban ng mga haninain. Kumbaga, nauunawaan din po natin sila sa kanyang ideologista. Pero itong nangyari po sa kay Mayor Rudy Gingona na kung saan pinaulanan ng bala ng mga grupong NPA. Alam niyo po mga kasoksa dyan, ang itong ginagawa ng NPA, ito yung ayaw na ayaw ko. No? Na kung saan, kung kayo po ay may ideologista o may ipinaglalaban, iyon yun na pong gawin. No? Yung baga na manambang kayo, na kayo po ay mangharap o gumawa ng checkpoint, na kayo ay humingi na kung ano-ano. Eh ano pa po yung pinaglalaban nyo? Sana hindi na lang kayo na pumunta sa bukid na magdala ng masandata, makikibaka. Kumbaga, sa ganyang paraan po mga kasoksa dyan, ay nawawala po ang respeto ko sa grupong ito. Alam niyo po mga kasoksa dyan, kung tayo po may pinaglalaban, kung tayo po'y mga may hadikain, kung tayo po'y may mga idealismo, atin po tayo na kung saan tayo po ay tumakbo, no? Tumakbo kayo na kung ano mang posisyon dyan sa pamahalaan. Kaya na nakakalungkot isipin, kung ano po yung mga, kung ano yung, o sino yung mga nasa inyong grupo na tumatakbo sa mataas na posisyon, eh talagang ikinalulungkot dahil sila po ay masabi natin na hindi binoboto ng mga taong bayan. Dahil sa maling estratehiya o maling mga, kumbaga, mga ginagawa nyo. Mga kasoksa dyan, no? Ito po ay pinupundi na din po natin itong pananambang na kay Mayor Gingona. Ayon nga, itong mga grupo nito ay naniningil ng campaign o campaign tax na saan nakakalungkot isipin na dapat sana ay pigilan at ihinto ito ng naturang grupo. Sana ito po ay isang bagay na maging dala ng GRP panel sa usapin ng kapayapaan sa naturang grupo. Okay? Ganun po mga kasoksa dyan. Sana ito po ay matigil na itong mga ginagawang hindi maganda ng mga naturang grupo. Kaya ito po dyan sa naturang lugar, sa Misamis Oriental, palamak po dyan ang mga ginagawang checkpoint ng naturang mga grupo. Okay, yan po mga kasoksa dyan, bago tayo magtapos sa ating balitaan, ulat panahon muna tayo. Ang Cagayan Valley at ang lalawigan ng Aurora at Quezon ay nagkakaroon ng maulap na papawin na may mahina hanggang sa katamtamang pagulan at pagkidlat pagkulog. Ang Balakhang Manila at ang malalabing bahagi ng bansa ay naging bahagyang maulap na may puno-puno pagulan o pagkidlat pagkulog. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa hilagang silangan ng iras sa purong Hilaga ng Luzon at ang mga baybayin dagat ito ay naging katamtaman hanggang sa maalon. Sa ibang dako, ang hangin ay mahina hanggang sa katamtaman mula sa silangan hanggang sa hilagang silangan na may banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng mga karagatan.
Ang lungsod ng General Santos ay makakaranas ng 50 to 60 chances of rain na may temperaturang 24 hanggang 31 antas sentigrado. Ang araw ay sumikat kaninang alas 5:37 at lulubog mamaya alas 5:48. Kaya na mga balita mula dito sa RPN Global DX lungsod ng General Santos, sa ngalan po ng ating station manager na si Sir James Cabaran at ng ating chief technician na si Sir Arnold Libote. Ako si Eric Ustignani para sa RPN Newswatch Morning Edition. In 1970, RPN started the first TV newspaper program in the country. Informative, straightforward, unbiased, and invested for years. It remains the longest-running English newscast on 30 television. The RPN Newswatch is RPN Newscast, Monday to Friday, here on RPN.